daw si De La Rosa balak magsagawa ng pagdinig sa Senado kaugnay sa Duterte drug war. Ang tanong kasi dyan mga kababayan, sa tingin nyo, eto comment below na lamang po. Sa tingin nyo mga kababayan at sa palagay nyo, magiging patas kaya etong si Bato de la Rosa sa kanyang hearing na gagawin? Kasi sa talang buhay ko, ngayon lang ako makakakita na kung sino yung inaakusahan mga kababayan, sila yung mag-iimbestiga. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Balak tapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng sarili niyang imbestigasyon sa Senado ang gumugulong na pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa Duterte drug war. Kung matuloy yan, posibleng dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Tumitindi ang mga plot twist sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa extrajudicial killings noong Duterte drug war. Dawit sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President at ngayon Senador na si Bongo. Dawit talaga yung mga yan. Hindi nila pwedeng pasinungalingang wala silang kinalaman dyan. Dawit sila dyan kasi mismong nagsalita na si Duterte na talagang nagbigay siya ng 3 milyon mga kababayan para i-eliminate yung mga tao na related sa ipinagbabawal na bato. Ano po, ipagpatuloy pa natin. At dating PNP Chief at ngayon Senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kung ang Kamara nag-iimbestiga na, si De La Rosa gusto ring magkasa ng hiwalay na pagdinig nito sa Senado. Sabi dito, dawit, mga fake news to. Kung bobo ka, wala kami magagawa. Kahit kitang-kita na nila mga kababayan yung mukha ni Duterte na nagsasalita, fake news daw pa rin Fake news pa rin daw talaga mga kababayan. Wala na tayong magagawa. Pagka yung isang tao kasi masyadong nabobo kay Duterte, wala tayong magagawa. Kahit pukpukin mo utak niyan, walang lalabas na maganda sa utak niyan kung hindi puro inosente si Digong. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kagaroon lang tayo ng checks and balances dahil may nakikita man din siguro si Senator Bongo na portion ng investigation doon na talagang... Sabi ni Bato dito, magkakaroon lang tayo ng check and balances dahil may nakikita siguro si Senator Bongo na portion ng investigation doon na talagang false accusation. Alam niyo mga kababayan, yung sinasabi ni Bato de la Rosa na magiging check and balance yung kanilang investigasyon, isang malaking kalokohan po yan. Dapat ang gawin mo, Bato de la Rosa, kung sakaling iimbestigahan yan, sa Senado dapat mag-inhibit ka. Alam mo kung bakit? For delikadesa. Bakit? Dahil ikaw yung subject na inaakusahan kayo ni Digong. Dapat kung tutuusin, kailangan mo mag-inhibit dyan. Hindi pwedeng ikaw yung inaakusahan, ikaw yung mag-iimbestiga. Ngayon lang ako nakakita, sa totoo lang mga kababayan, sa talang buhay ko, na kung sino yung inaakusahan, siya pa yung mag-iimbestiga. Mga kababayan, paano masasabi na talagang may kinalaman ka or wala kung ikaw ang mag-iimbestiga? Natural, ang gagawin mo dyan, lilinisin mo yung pangalan mo. Babastusin mo yung mga resource person. Yan yung mangyayari dyan, mga kababayan. Duduru-duruin niya and then tatakot-takutin niya na ipipin down yung mga resource person. Yan yung mga mangyayari dyan. Ano po, walang check and balance na makikita tayo sa hearing na yan kapag ka hindi nag-inhibit etong sina Bongo at etong sina Bato de la Rosa. Ano po, ipagpatuloy pa natin. False accusations. Kinumpirma rin ni Senator Go na balak niyang maghain ng resolusyon para siyasatin ng Senado ang Duterte drug war. Pagtitiyak pa niya, magiging patas ang investigasyon. Sakaling matuloy yan, mas malaki ang tsansang sa Senado raw humarap si dating Pangulong Duterte, gayon din ang mga dati niyang gabinete. Balak ni Senator De La Rosa na simulan ang pagdinig ng kanyang komite kaugnay sa issue ng drug war bago mag-resume ang sesyon. Eto na lang mga kababayan Sana mangyari to sa Quadcom. Ipatawag etong si Garin, ano bang pangalan nun? Giran ata yun, wait lang Ipatawag yung NBI na inutusan ni Duterte para i-eliminate yung mga kriminal mga kababayan. Yun na lang, para mapatunayan kung fake news ba tayo or hindi. Ipatawag eto mga kababayan, etong si Dante Giran. Ipatawag etong si Dante Giran sa Quadcom. Tapos itanong sa kanya yung patungkol sa 3 milyon na reward na ibinigay sa kanya ni Duterte, mga kababayan. Kasi napakaliwanag naman ang sabi dito ni Digong. Ayan kasi sinasabi fake news daw yung inilabas natin. Napakaliwanag ng sabi dyan ni Duterte. Sabi ko ilalagay kita diyan pero sa isang kondisyon na kapag may ahente ka na nagkalat
or nagkakalat ito ng ipinagbabawal na bato, it comes to a fight. I want to you kill him personally. I want to you do the killing kasi sa iyo ko ibibigay or ibigay iyong 3 milyon, he said in a news briefing unveiling his cabinet members on Tuesday night. Ayan o, dapat ipatawag ba kababayan etong si Dan Tigueran sa Quadcom. Tapos itanong kay Dan Tigueran na dating becoming National Bureau of Investigation Director, mga kababayan, NBI, dapat ipatawag yan para matanong kung totoo ba na nagbigay si Duterte ng 3 milyong reward. Ano po, kasi mismong nanggaling naman yan sa bibig ni Digong. Kaya mga nagsasabi dyan na fake news tayo, wala tayong magagawa. Kahit anong paliwanag ko, kung sarado yung utak nyo, wala akong magagawa dyan. Ano po, ipagpatuloy pa natin to sa darating na Nobyembre. Sa ngayon kasi, nakabreak pa ang Senado at pagkatapos naman ng undas, tututok na ang mga senador sa pagdebate kaugnay sa 2025 national budget para maipasa ito bago matapos ang taon. Bukas naman sa co-chairman ng Quadcom na si Congressman Benny Abante ang balak na investigasyon ng Senado. Pero hindi siya naniniwalang magiging pata si Senator De La Rosa. I would think that he would be more biased than actually balanced in Hindi talaga magiging check and balance itong si Bato de la Rosa. Tandaan nyo yan, mga kababayan, kasi maraming beses na natin nakita na itong si Bato de la Rosa, mga kababayan, pag pabor sa kanila, hindi nila binabara-bara dyan po sa Senado. Pero pag against sa kanila, mga kababayan, ang sinasabi, sala sa dinuduro, tinatakot-takot na ipipin down yung isang tao, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, di ba, nangyari na yan kay Jonathan Morales doon sa issue ng PIDEA leaks, mga kababayan. Nangyari na rin yan doon sa KOGC na issue na kung saan pati yun pinanghimasukan pa para lang mapagtakpan etong si Kibulok, mga kababayan. At nangyari na din yan nung nanggalaiti siya doon kay Maslog, kung matatandaan nyo yun. Ngayon, sa tingin nyo, hindi kaya mangyayari yan kung sakali magsasagawa ng hearing etong si Bato de la Rosa? Sa tingin niya mangyayari kaya yung pangako niya na check and balance? Hindi. Kasi magiging bias lang yan. Ano po, kasi unang-una, sila yung subject na inaakusahan dyan sa usaping yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. in that hearing. No? Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. O yan. Ngayon, punta naman po tayo dito sa pangako daw ni Bongo, mga kababayan. Pero maliwanag naman daw dito, ayon kay Bato de la Rosa, magiging check and balance naman daw po siya. So nasa sa taong bayan na lang yan kung paniniwalaan ninyo etong si Bato de la Rosa. Pero ko, mga kababayan, personally, in my own opinion, sa 10 salita ni Bato de la Rosa, 11 yung mali. Ano po, kaya mahirap paniwalaan etong sinasabi nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin dito po sa isang nakita natin na pangako daw nitong si Bongo, mga kababayan. Kasi nasabi dito, basahin natin na itong balita galing sa News 5. Ito daw, maghahain ng resolusyon sa Senado si Senator Bongo para magsagawa ng parallel investigation sa war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, pangunahing layunin nila ang suriin ang implementasyon ng war on drugs para matukoy ang posibleng batas na maaaring bumangon o tumugon sa problema ng ipinagbabawal na bato sa mas holistikong paraan. Aniya, mahalagang balikan ang nasabing kampanya at suriin ang epektibo pamamaraan na maaaring magamit sa kasalukuyang administrasyon. Dagdag niya, silipin din nila ang iba't ibang aligasyon ukol sa pagpapatupad nito. Nakita naman ng mga kababayan natin ang naging mabuting dulot ng walang humpay na kampanya noon sa Addigo. Dapat lang na maipagpatuloy ang magagandang nagawa noon kung saan ang mga kriminal ang takot at tinutugis at ang mga inosente ang nabubuhay ng tahimik. Dagdag pa, mga kababayan, nitong si Bongo. So ngayon, kung makikita nyo, sabi pa dito, nitong si Bongo, magiging patas po tayo sa investigasyong ito. Gawing ehemplo ang tama at papanagutin kung may pagkakamali. Sabi pa dito, maaaring maimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang personal niyang itatag mismo or ilatag mismo ang mga nagawa ng kanyang administrasyon, ang mga pagsubok na kanyang hinarap at ang mga aspeto nito na maaaring
maisasaayos pa ang mga sumusunod na administrasyon, mga kababayan. Ngayon, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Bongo na magiging patas, mga kababayan, yung kanilang hearing at mapapanagot nila yung totoong may sala? Talaga? Pag napatunayan ba na nagkasala itong si Duterte, kaya ba nilang papanagutin itong si Duterte? Pag napatunayan ba dyan, mga kababayan, sa hearing sa Senado na may pagkakasala talaga at may kinalaman talaga itong si Bongo at etong si Batok, kaya nilang papanagutin yung kanilang mga sarili? Ako nagtatanong lang naman. Kasi mga kababayan, etong kanilang gagawin na ito, pag-aaksaya to ng pera ng mamamayang Pilipino. Ang kawawa dito yung mga taxpayers, mga kababayan. Pera natin yung ginagamit dyan. Pera ng taong bayan yung ginagamit dyan at oras ng mamamayan yung nauubos dyan. Kaya nga mga kababayan, kung magsasagawa lang sila ng hearing para linisin yung mga dumi na ipinupukol sa kanila, hindi ang Senado ang dapat nilang gamitin. Dapat pumunta sila ng Quadcom, umattend sila doon, mga kababayan, at sagutin nila yung mga aligasyon laban po sa kanila, yung mga ipinupukol sa kanila. Kasi bibihira lang tayo makakakita sa kauna-unahang pagkakataon na itong mga ito yung inaakusahan, pero sila pa yung mag-iimbestiga kung tama ba or mali yung inaakusa sa kanila. Natural, pag sila nag-imbestiga dyan, malilinis yung mga pangalan nila, mga kababayan. Kaya etong mga ganitong klase ng galawan, dapat hindi pinapalampas yan ni Senate President Chis Escudero na gamitin ng Senado para gawing katawa-tawa at ilagay na naman sa matinding kahihiyan, mga kababayan, para sa pansariling interes nitong sina Bato de la Rosa at saka nitong sina Bongo at nitong sina Duterte. Ano po, mga kababayan? So maliwanag naman dyan, sinasabi ni Bongo na papapanagutin daw nila yung totoong may sala at magiging patas sila. Pero ang tanong, paano pag sila yung lumabas na talagang nagkasala, kaya nilang papanagutin yung mga sarili nila? Ako nagtatanong lang naman, mga kababayan. Ano po, so ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang usapin, mga kababayan, na nakita po natin. Kung makikita nyo, mismong si General Oscar Albayalde, merong ibinuking patungkol kay Garma at kay Duterte. Kasi eto, mga kababayan, dito nyo marirealize na etong sinasabi ni General Oscar Albayalde na dating PNP chief nung panahon ng Duterte administration, na talagang lahat ng sinasabi ni Garma, malaki ang posibilidad na totoo. Bakit? Kasi ganito kalakas si Garma kay Duterte. Ano po, ito, i-play na po natin. Galing po ito sa DZRH. Kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po, i-play na po natin. Sa iba pang balita, inamin ni dating Philippine National Police Chief na si retired General Oscar Albayalde na malapit ang dating PCSO General Manager at police na si Royina Garma kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, hindi lang si Montulfo yung nagsasabi na malapit talaga, mga kababayan, etong si Garma kay Duterte. Kung hindi pati yung dating PNP chief ni Duterte, mga kababayan, na si General Oscar Albayalde, na mismo ang nagbigay liwanag na talagang totoo na malapit talaga si Garma kay Digong. Bakit nasabing malapit? Pagpatuloy pa natin. Ayon sa dating hepe ng pambansang pulisya, namumukod-tangi si Garma na dumaan sa doning of ranks kay dating Pangulong Duterte. Narito ang buong detalye sa report ni Kyle Julias. Ikinwento ng dating hepe ng pambansang pulisya na si retired General Oscar Albayalde na namumukod-tangi si dating PCSO General Manager Royina Garma na dumaan sa donning of ranks kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya'y police colonel pa lamang. Tumutukoy ito sa seremonya ng pagkakabit ng insignia sa mga pulis kapag tumaas na ang kanilang ranggo. Sa programang 2x2, isinalaysay ni Albayalde na si Garma lamang ang nag-iisang colonel na nagpadon ng ranggo kay Duterte sa harap mismo nilang mga general ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, mga kababayan, parang ang dating kasi dito, yung pagtaas ng ranggo nitong si Garma, mga kababayan, dahil sa tulong nitong si Duterte. Ngayon, ako nagtatanong lang naman, mga kababayan. Nagtatanong lang naman ako. Anong panahon kasi, mga kababayan, nitong si Duterte, kung etong si Garma merong nagawang hindi naman mabigat na accomplishment or hindi mabigat, mga kababayan, na masasabi nating magandang nagawa na sobrang makakatulong sa Pilipinas, siguro nung panahon ni Duterte, nagtatanong lang naman ako
siguro nung panahon ni Duterte, kahit may magawa lang si Garma na katiting, mataas na agad yung pag-akyat ng promotion nitong si Garma, mga kababayan. So ngayon, eto yung tanong ko kay dating Pangulong Duterte. Bakit po kaya ganon na sa sobrang dami po ng ating mga law enforcement na mga matatagal na sa serbisyo at talagang kung tutusin karapat dapat na mabigyan ng matataas na posisyon at ma-promote ng sobrang bilis, mga kababayan, bakit po si Garma yung namumukod tangi na dumadaan sa downing, mga kababayan, nung panahon ng dating administrasyon? Gaano po kaya katindi etong relasyon ni Garma dito kay Duterte para siya yung mabigyan ng ganong klase, mga kababayan, ng karangalan at pribilehiyo nung panahon ng dating administrasyon? Kasi siya yung namumukod tangi na dumadaan talaga sa downing, mga kababayan, at yung mga nauna sa kanya, nalampasan niya pa ng ranggo. Ganun po katindi. Marami tayong mga law enforcement na tapat naman sa kanilang tungkulin, na tapat naman sa kanilang serbisyo, na karapat dapat mabigyan ng mataas na promotion. Pero bakit etong si Garma yung namumukod tanging sobrang bilis ng pag-akyat ng promotion? Dahil sa tulong ni dating Pangulong Duterte, ano kaya ang dahilan? Ako, nagtatanong lang naman. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Natural, kung makikita mo po yung na mag-isa, doon ng rank ng isang Pangulo, medyo alam na po na siguro na lahat na bagyo. Iba ito. Iba ito. Dahil diba? kami nga po, hindi dinodon ng rank ng Pangulo, kundi ikaw mag-chief PNP lang. Oo nga, general na yun. General na, tapos chief PNP. Kaya nga. Medyo marami po talaga ang medyo tumaas ang kilay noon. Kasabay nito, itinanggi diba? na Marami talaga ang tumasa. Kahit sino talaga, mga kababayan, tataas ang kilay. Piruin mo. Pamula sa pinaka masasabi nating medyo mababang ranggo, bigla kang tumaas tapos presidente pa yung dahilan. Kaya kahit sino talaga, mga kababayan, tataas ang kilay dyan. Kasi yung iba nga, naging general na, mga kababayan. Kaya naging general kasi pinagtrabahuan nila ng napakahabang panahon. Nagsumikap sila, mga kababayan. Pero itong si Garma, kahit hindi naman sobrang bigat ng accomplishment, mga kababayan, sobrang bilis. Kada may magagawa na konting accomplishment, sobrang bilis ng pagsirit pataas ng kanyang ranggo. At presidente pa mismo yung nagdodoning sa kanya, mga kababayan. Ano po, so ngayon, ganun kalakas etong si Garma dito kay Duterte para mangyari ang lahat ng yon. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Naman ni Albayalde na mayroong reward system sa loob ng PNP sa ilalim ng kanyang liderato. Wala umano siyang nabalitaan tungkol sa reward system maging noong siya'y regional director pa lamang ng NCRPO mula 2016 hanggang 2018. Bukod dito, nilinaw ng dating general na wala silang naging usapan ni dating Pangulong Duterte, direkta man o hindi, tungkol sa pagpapapatay sa mga drug suspect. Matatandang itinalaga ni Duterte si Albayalde bilang Chief PNP noong 2018 pagkatapos ng panunungkulan ng ngayoy senador na si Ronald Bato de la Rosa. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti, 'di ba, kung eto nga si General Oscar Albayalde na naging PNP chief, walang gaanong usapan dito kay Duterte, tapos si Garma meron, mga kababayan, at inutusan pa ni Duterte si Garma na maghanap ng mga tao na makakagawa ng Davao model sa buong Pilipinas ng pamamaraan sa pagsugpo sa ipinagbabawal na bato, kita nyo, dun pa lang makikita nyo kung gaano kalalim ang ugnayan ni Garma kay Duterte. Kaya lahat ng sasabihin nitong si Garma, mga kababayan, patungkol dito kay Duterte at mga utos ni Duterte, malaki talaga ang posibilidad na totoo yan, mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan natin na itong paliwanag, itong revelasyong ito ni General Oscar Albayalde, na talagang bukod tangi lamang si Garma ang nadoning, mga kababayan, ng mismong Pangulo pa ng Pilipinas at sa harapan ng mga general, at sobrang bilis ng pagsirit ng posisyon nito, talagang makikita nyong may nagagawa si Garma na ikinakatuwa ni Duterte. Kaya pinagkakatiwalaan ng sobra nitong si Duterte, at malaki ang posibilidad na maraming alam si Garma na makakapagpabagsak dito kay Duterte. Kaya ganun na lamang po katindi yung pagsira ni Bongo, ni Bato de la Rosa at sa kanyang sinapanelo dyan kay Garma. Sinisira ngayon nila yung sinasabi at lumalabas sa affidavit nitong si Garma, mga kababayan. Kahit pasinungalingan nila yan, once na si Garma ang magsalita, mga kababayan,
automatic. Laglag talaga itong si Digong. Kasi nga, maraming mga times na natutuwa itong si Duterte dito kay Garma sa mga ginagawa nitong si Garma. Kaya napagkatiwalaan nito ni Duterte at alam ni Garma yung ibang sikreto nitong si Digong. Kaya nga biglang naalarma sila mga kababayan nung nagsalita etong si Garma. Kaya naman pala. Kasi nga, napakalakas ni Garma kay Duterte. Ano po ang tanong dyan, mga kababayan? Ano ang dahilan kung bakit malakas etong si Garma dito kay Duterte? Bakit? Dahil ba napapasaya ni Garma etong si Duterte? Wala akong ibang meaning na sinasabi. Ang sabi ko lang, baka napapasaya nitong si Garma di umano etong si Duterte. Kaya gano'n na lang katindi ang lakas mga kababayan ni Garma dyan kay Digong. Kasi kahit anong ungot ni Garma mga kababayan, ibinibigay nitong si Duterte. Siguro yung pagbilis, yung pagiging PCSO manager o general manager nitong si Garma, baka iniungot yan kay Duterte. Kaya gano'n na lang kabilis na naibigay ng Duterte administration mga kababayan kay Garma yung posisyon na yon, kahit hindi naman siya gano'n ka-qualified dun po sa posisyon na yon. Kaya nga kung titingnan natin, sobra sigurong napapasaya ni Garma etong si Digong. Kaya gano'n katindi mga kababayan yung pagiging malakas ang kapit ni Garma dyan kay Digong.